Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang faith. At ang una pong turuan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Campoy, faith is taking God at His word. Ang pananampalataya raw po ay pagtitiwala sa sinasabi nating Panginoon Diyos kahit hindi pa natin ito nakikita. Kagaya po ito ng natin na mga Kristiyano na nananampalataya po, no? Actually, hindi naman talaga natin nakikita ng sarili nating mga mata o na actually na tawag dito, naranasan yung face to face na paghihimala ng ating Panginoon Diyos. It's on the record and the Bible lamang po. Pero sa kabila po ng pinapaniwalaan natin ito ng may buong puso, ibig sabihin po kapag may sinabi ang ating Panginoon Diyos sa kanyang salita, which is yung Bible, pinapaniwalaan po natin ito na totoo at tiyak po na mangyayari. Kahit po yung wala pang ebidensya o physical na katunayan, kahit wala na yung mga taong nagsulat sa Biblia. Actually, kahit yung real Bible o yung mga real copies of Bible, yung mga totoong kopya ng Biblia, wala nang natirang totoong kopya ng Biblia kasi nga po naubos na. Dahil na rin siguro sa kalumaan tsaka sa panahon ay nawala na yung totoong kopya. Pero sa kabila po nun, grabe pa rin po yung faith natin na iginugugol natin yung pananampalataya nating buong buo. Binubuhos natin doon sa salita ng ating Panginoon Diyos na nababasa at napapakinggan lamang natin. Dahil nga po naniniwala tayo na alam nating totoo yung ating Panginoon Diyos at hindi siya nagsisinungaling. Yung pananampalataya po ay kumpiyansang umaasa po sa mga bagay na inaasahan at tiyak o katiyakang nananalig sa mga bagay na hindi natin nakikita. And that is the real definition of true faith. Nagtitiwala tayo kahit hindi natin nakikita, kahit hindi tayo yung mismo naka-witness, kahit nababasa natin ito sa Biblia, dahil alam natin na hindi magsisinungaling sa atin ang ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Campoy, faith honors God. Kapag nananalig po tayo sa ating Panginoon Diyos, pinapakita po natin na karapat dapat siyang pagkatiwalaan. Parang sinasabi po natin sa ating Panginoon Diyos, kapag alam kong tapat ka sa akin at sapat ka para sa akin. Alam kong hindi ka magsisinungaling sa akin. Alam kong ikaw ay just. Alam kong ikaw ay totoo. Alam kong ikaw ay tunay. Kaya ako'y nagtitiwala sa iyo ng buong buo. Nalulugod po ito sa kanya. Nakakalugod po yung ganong word sa kanya dahil pinapakita po natin mataas yung tingin natin sa kanyang kakayahan at kabutihan. Sa tuwing nananampalataya po tayo, parang binibigyan natin siya ng dangal at karangalan dahil pinapakita po natin mahalaga at makapangyarihan siya sa ating mga buhay. Doon pa lamang po sa pagtitiwala natin sa kanya kahit tawag dito, hindi natin na witness in our own naked eyes yung tunay na tawag dito, yung himala na ipinakita ng ating Panginoon sa Kristo doon sa kanyang panahon o yung mga pagpapagaling ng bulag, yung pagbuhay sa patay, yung paglagay ng isda doon sa dagat para may mahuli yung isang sa kanyang disipulo, yung pagpapalaya sa mga demonyo, etc. etc. Hindi natin ito na witness in our own perspective o in our own eyes, pero dahil ito ay nakasulat sa Biblia, alam natin hindi tayo pagsisinungalingan ng ating Panginoon Diyos. Alam nating nananampalataya siya sa atin, nananampalataya tayo sa Kanya, at doon po sa ganong faith, sa ganong kagrabing faith, sa ganong tawag dito, pagtitiwala sa Kanya, doon po nalulugod o nasisiyahan ang ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Campoy, faith leads to active obedience. Ang tunay po na pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala. Ito po ay may kasamang kilos o action. Kung talagang naniniwala po tayo sa ating Panginoon Diyos, susunod tayo sa kanyang mga utos kahit mahirap ito o hindi natin lubos na naiintindihan. Kaya po sa ating mga buhay ay may mga times po na tawag dito, napupunta tayo sa isang phase o sa isang event na hindi natin alam yung gagawin, pero dahil may
magtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Dahil alam natin, lahat ng kanyang plano para sa atin ay para sa ikabubuti natin, at lahat ng plano niya para sa atin ay para sa tawag dito, good thing, para sa best of all sa lahat ng ating mga buhay ay binibigyan natin o parang nililet na lang natin na siya mag-drive sa ating mga buhay. Kaya tulad po ng mga taong binanggit sa Hebrews chapter 11, gaya po nila Abraham, nila Noah, nila Moises. Si Moises po, no, nagulat na lang doon sa bundok na tinawag siya ng ating Panginoon Diyos at binigyan ng misyon na isalba yung kanyang bayan, which is the Israel from Egypt. At si Noah naman po na kahit sinasabihan ng baliw dahil build o gumagawa ng ark o yung napakalaking barko dahil o kahit walang tubig o tawag dito, ilang buwan nang hindi umuulan at maraming nagtatawanan sa kanyang mga tawag dito, mga tao, yung mga kapwa niya pa mismong tao, yung parang nag-aano sa kanya ng alipusta dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon Diyos. Pero kahit po hinaharap yun ni Noah, tuloy pa rin po siya sa misyon na iniatas sa kanya ng ating Panginoon Diyos. At kagaya naman po ni Abraham, si Abraham po at dumating sa point na parang hindi niya alam yung gagawin, tapos tinawag siya bigla ng ating Panginoon Diyos at pinangakuan siya ng tawag dito, yung kanyang magiging apo-apuan ay papamunuan yung bayan ng ating Panginoon Diyos. At in the end ay naging totoo o nagkatotoo lahat po ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Kala Noah, Abraham, and Moises ay nagkatotoo at naging best yung outcome. Kahit po sa umpisa ay hindi nila alam yung kanilang gagawin o hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yun o kung bakit ibinigay sa kanila ng ating Panginoon Diyos yung mission na yun. Ginawa nila ito ng may pananampalataya at may tawag dito, pagtitiwala. Buo yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya kahit ano po yung iutos o ibigay na mission po sa kanila ng ating Panginoon Diyos, alam po nila sa sarili nila na hindi lang yun binigay ng ating Panginoon Diyos dahil sa wala. Ibinigay yun ng ating Panginoon Diyos dahil yun ay merong purpose. Kaya yung kanilang pananampalataya po ay nagbunga ng pagsunod. Hindi sila nagtanong kung bakit bago nila yung gawin, kundi kumilos po sila ayon po sa sinabi ng ating Panginoon Diyos. And in the end, maganda yung naging outcome. And kagaya po sa mga buhay natin at kagaya po lang sa akin na marami pong times na hindi ko alam yung plano ng ating Panginoon Diyos sa atin kasi may mga problemang bigla ang dumadating, tapos in the end marirealize ko na kaya pala ibinigay sa akin ng ating Panginoon Diyos para mas tumatag ako, para mas maging greater person ako, greater version of me, myself as a human being ako in the end. And I'm so thankful dahil kung ano man po yung nakikita nyo sa akin ngayon, kung ano po man po yung nabuild na character sa akin ng ating Panginoon Diyos at ng aking pagkatao, kung ano po yung nakikita nyo pagkatao sa akin, ay ito po yung bunga ng ating Panginoon Diyos o bunga ng plano ng ating Panginoon Diyos para sa aking buhay. Alam ko pong marami pang plano o marami pang nakahandang blueprint sa akin ng ating Panginoon Diyos, at alam ko pong lahat ng yon ay para sa aking kabubuti. And yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen. Glory to God.